Naramdaman ni Eliana ang malamig na haplos ng diamante sa kanyang balat. Isang kwintas. Napakaganda nito. Kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa kanilang marangyang chandelier. Bawat isang bato ay tila may hawak na isang munting bituin. At sa gitna, isang esmeralda na kasing kulay ng pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo, bulong ni Ricardo sa kanyang tainga. Ang hininga niya ay mainit at pamilyar. Dahan-dahan niyang isinara ang kawit ng kwintas. Happy anniversary, mahal ko. Napapikit si Eliana. Ninamnam ang sandaling iyon. Ito ang buhay niya. Isang perpektong panaginip. Mula sa salamin, nakita niya ang kanilang refleksyon. Si Ricky, ang kanyang matipunong asawa, nakatayo sa likuran niya, gwapo at elegante sa suot nitong tuxedo. At siya, si Eliana, nakasuot ng isang simpleng evening gown na lalong nagpalitaw sa alindog ng bagong alahas. Para silang isang pares na kinuha mula sa isang fairy tale book. Ricky, hindi mo na kailangang gawin to, sabi niya, kahit na ang puso niya ay tumatalon sa tuwa. Hinawakan niya ang esmeralda. Sobra-sobra na. Hinalikan ni Ricky ang kanyang balikat. Walang sobra-sobra pagdating sa'yo, Eliana. You deserve everything. Ngumiti si Eliana. Sa loob ng 5 taon, ganito palagi si Ricky. Maalaga, mapagmahal, at palaging ipinaparamdam sa kanya na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng yaman ng mga Valencia, pero hindi iyon ang tiningnan ni Ricky. Nakita nito ang tunay na siya, ang babaeng simple lang ang pangarap, ang mahalin at magkaroon ng isang masayang pamilya. At ibinigay iyon ni Ricky sa kanya. Halika na, sabi ni Ricky. Inilahad ang kanyang kamay. Naghihintay na ang mga bisita natin. Ang reyna ng gabi ay hindi dapat pinaghihintay. Magkahawak kamay silang bumaba sa engrandeng hagdanan ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Ang bulwagan ay puno ng mga kilalang tao sa lipunan, mga kasosyo sa negosyo at malalapit na kaibigan. Ang tunog ng malamyos na musika mula sa isang string quartet at ang masayang tawanan ng mga bisita ay pumuno sa hangin. Sinalubong sila ng palakpakan. Bawat isa ay bumabati sa kanila. Nagsasabing sila ang perfect couple. At para kay Eliana, totoo iyon. Habang abala si Ricky sa pakikipag-usap sa ilang mga investor, nanatili si Eliana sa isang tabi. Hawak ang isang kupita ng champagne. Pinagmamasdan ng kanyang asawa. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay hindi maikukubli. Napakagaling ni Ricky sa lahat ng bagay. Pinalago niya ang kumpanyang minana ni Eliana mula sa kanyang mga magulang. Ginawa niyang mas matatag ito, mas malaki. Lahat ay nirerespeto siya. Nakita niya si Manang Elena, ang kanilang matagal ng kasambahay na nagsilbi sa pamilya Valencia mula pa noong bata siya, na nag-aalok ng inumin sa mga bisita. Nagtama ang kanilang mga mata at nginitian siya ng matanda. Isang-isang ngiti ng pagmamahal na para bang sinasabi, "Masaya ako para sa'yo, Hija." Ilang sandali pa, narinig ni Eliana ang mahinang pag-vibrate. Nakita niyang kinuha ni Ricky ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Isang saglit na wala ang namangngiti sa mukha nito. Isang malamig na anino ang dumaan sa mga mata nito. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Eliana dati. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ito. Napalitan ng pamilyar na ngiti nang mapansing nakatingin si Eliana. "Excuse me for a moment," sabi ni Ricky sa mga kausap, at dahan-dahang lumayo patungo sa isang mas pribadong sulok ng hardin. Sinundan siya ng tingin ni Eliana. Nakita niyang tumalikod ito, ang isang kamay ay nasa bulsa, habang ang isa ay hawak ang cellphone sa tainga. Hindi niya marinig ang sinasabi nito, pero nakita niya ang pag-igting ng kanyang mga balikat. Ang paraan ng pagtango nito ay tila iritado, hindi katulad ng Ricky na kilala niya. Naramdaman niyang may tumabi sa kanya, si Manang Elena. "Ma'am Eliana, ayos lang po ba kayo?" Mahinang tanong nito.
Hindi inalis ni Eliana ang tingin kay Ricky. Oo naman, Manang. Bakit? Wala naman po. Napansin ko lang po si Sir Ricky. Tila may bumabagabag sa kanya nitong mga nakaraang araw, sabi ng matanda. Bumalik ang tingin ni Eliana kay Manang Elena. May bahid ng pag-aalala sa mukha nito. Bago pa man siya makasagot, nakita niyang pabalik na si Ricky. Ang nangiti ay naibalik na sa kanyang mukha na para bang walang nangyari. Inakbayan siya nito. Sorry about that, mahal. Importante lang na tawag mula sa opisina. Tumango si Eliana. Pilit na iwinaksi ang maliit na pag-aalala na nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Trabaho lang. Palaging abala si Ricky. Sino ang tumawag? Tanong niya. Sinubukan niyang gawing natural ang kanyang boses. Hinaplos ni Ricky ang kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay puno ng pagsinta. Huwag mo nang isipin yon. Mga problema lang sa kumpanya. Ngayong gabi, tungkol lang sa atin. Okay? Ngumiti si Eliana at tumango. Tama si Ricky. Gabi nila ito. Hindi niya dapat hayaang sirain ito ng isang simpleng tawag sa telepono. Ngunit habang ibinubulsa ni Ricky ang kanyang cellphone, sumulyap ang mga mata ni Eliana dito. Sa isang iglap bago magdilim ang screen, malinaw niyang nakita ang pangalan ng tumawag. Isang salita. Cat. Isinara ni Ricardo ang pinto ng kanyang European sports car at ang ingay ng masayang pagdiriwang sa Forbes Park ay tuluyang naglaho. Sa loob ng sasakyan, tanging ang ugong ng makina at ang tibok ng kanyang puso ang maririnig. Ang pekeng ng ngiti na ipinaskil niya sa kanyang mukha sa buong gabi ay unti-unting nabura. Napalitan ito ng pagkayamot. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa manibela. 5 taon. 5 taon ng pagpapanggap. 5 taon ng pagiging perpektong asawa para sa perpektong si Eliana. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan palayo sa marangyang subdibisyon, palayo sa mundo ng mga Valencia at patungo sa isang lugar na mas sumasalamin sa kanyang tunay na pagkatao. Isang modernong kondominium sa gitna ng Bonifacio Global City. Malamig, walang kaluluwa, at puno ng mga sikreto. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok sa penthouse unit. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si Katrina sa tabi ng malaking bintana. Suot ang isang pulang seda na roba na bahagyang nakabukas. Tanaw mula roon ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Hawak niya ang isang kopita ng alak at sa pag-ikot niya, isang mapanuksong na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala ko ay hindi ka na darating, Mr. De Villa, sabi niya. Ang boses ay may halong pangaakit at pang-uuyam. Kumusta ang pagdiriwang ng perpektong mag-asawa? Hindi sumagot si Ricardo. Ibinaba niya ang kanyang susi sa mesa at sa ilang mabilis na hakbang ay narating niya ito. Hinablot niya ang baywang ni Katrina at marahas na siniil ng halik. Ito ay hindi halik ng pagmamahal na tulad ng ibinibigay niya kay Eliana. Ito ay mapusok, gutom, at puno ng pagnanasa. Isang halik na nagsasabing, "Ako ang may kontrol." Tumugon si Katrina nang may kaparehong sidhi. Ang mga kuko ay bahagyang bumaon sa likod ni Ricardo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Mukhang naiinip ka na, sabi ni Katrina. Hinahaplos ang kanyang panga. Good, dahil ako rin. Lumayo siya at umupo sa isang leather sofa. Itinaas ang kanyang mga paa. So anong regalo mo sa Santa Santita mong asawa? Isa na namang mamahaling alahas na binili gamit ang sarili niyang pera? Sumimangot si Ricardo. Isang kwintas, maikli niyang sagot, habang nagsasali ng sarili niyang inumin. Isang esmeralda. Tumawa si Katrina, isang tawang walang kagalakan. Isang esmeralda, napaka-poetic. Alam mo ba kung ano ang hitsura mo habang nakatayo sa tabi niya, Ricky? Para kang isang alagang aso na binigyan ng buto ng iyong amo. Ang mga salitang yon ay tumama. Tumingin si Ricardo sa bintana
sa libu-libong ilaw sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang pangarap, isang ambisyon, at naaalala niya ang panahon na ang tanging ilaw sa kanilang bahay ay ang gasera. Naaalala niya ang amoy ng kalawang at kahirapan. Naaalala niya ang kanyang ama, isang magaling na negosyante na dahan-dahang nalugi at nawalan ng lahat dahil sa isang tao, ang ama ni Eliana, si Don Alejandro Valencia. Nakikita pa rin niya ang itsura ng kanyang ama, isang lalaking dating puno ng buhay. Ngayon ay nakaupo sa dilim, walang imik, talunan. Ang pangalang Valencia ay isang sumpa sa kanilang tahanan. At sa araw na ibinurol nila ang kanyang ama, isinumpa ni Ricardo sa kanyang sarili na babawiin niya ang lahat. Hindi lang doble, kundi triple. Kukunin niya ang buong yaman ng mga Valencia at dudurugin niya ang kanilang pangalan tulad ng pagdurog nila sa kanyang pamilya. At si Eliana, siya ang susi. Ang inosente, mapagmahal, at bulag na tupa na maghahatid sa kanya sa lahat ng yon. 5 taon, Ricky. Pagputol ni Katrina sa kanyang pag-iisip. 5 taon ka nang nagpapanggap. Hindi ka ba napapagod? May mga bagay na kailangang pagtiyagaan. Sagot niya. Ang boses ay malamig na. Hanggang kailan? Giit ni Katrina, tumayo at lumapit sa kanya. Habang buhay? Hihintayin mo bang mamatay siya sa katandaan? Paano kung magkaanak kayo? Mas lalong magiging komplikado ang lahat. Hinawakan ni Katrina ang kanyang mukha. Pinilit itong humarap sa kanya. Ang plano, Ricky. Akala ko ba may plano tayo? May plano, mariin niyang sabi. Kailangan lang ng tamang tiyempo. Gumawa ka ng tiyempo. Sigaw ni Katrina. Araw-araw nakasama mo siya, lalo lang akong nasusuklam. Nakikita ko ang mga litrato ninyo sa social media, ang mga ngiti ninyo. Isang malaking kasinungalingan. At ako, ano ako? Ang babae sa dilim. Alam mo kung ano ka sa akin, Kat? Sabi ni Ricky, hinigpitan ng hawak sa baso. Gusto kong maging si Mrs. De Villa, sabi ni Katrina. Ang mga mata ay nag-aapoy sa ambisyon. Gusto kong manirahan sa mansyon na yon. At gusto kong mangyari iyon sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Ricardo. Alam niyang tama si Katrina. Nagiging kampante na siya. Ang 5 taon ng karangyaan ay unti-unting pumupurol sa kanyang galit. Kailangan na niyang kumilos. Kailangang magmukha itong aksidente. Sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Katrina. Walang bahid ng duda. Isang tusong ngiti ang sumilay sa labi ni Katrina. Lumapit siya at bumulong. Ang mansyon ninyo, may napakagandang hagdanan. Gawa sa marmol, madulas, isang maling tapak lang, isang trahedya. Napatingin si Ricardo sa kanya. Ang ideya ay nabuo na sa kanilang isipan, ngunit ito ang unang beses na binigyan nila ito ng boses. Isang aksidente sa hagdan. Simple, karaniwan, walang sino man ang maghihinala. Pag-iisipan ko, sabi niya. Huwag mo nang pag-isipan, gawin mo na. Sabi ni Katrina, at hinalikan siya ulit, mas gutom, mas mapilit. Para sa atin to, Ricky. Lahat ng yaman ng Valencia. Sa atin. Makalipas ang 1 oras, habang nagmamaneho siya pabalik sa Forbes Park, ang mga salita ni Katrina ay umuugong sa kanyang isipan. Pagpasok niya sa kanilang mansyon, tahimik na ang lahat. Ang mga bisita ay nakaalis na. Nakita niya si Eliana sa sala, nag-aayos ng mga regalo. Nang makita siya nito, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na puno ng tiwala at pagmamahal. You're back, sabi ni Eliana, lumapit sa kanya. Akala ko ay na-late ka pa sa trabaho. Niyakap siya ni Ricardo. Ang bango ng buhok ni Eliana, ang init ng kanyang katawan. Naramdaman niya itong yumakap pabalik buong puso, walang kamalay-malay sa halimaw na kayakap niya. Hinaplos niya ang buhok nito, ang isip ay malamig at kalkulado na. It's time to end this play, Ricky.
Kinabukasan ang mansyon ay tahimik. Ang mga huling bakas ng pagdiriwang ay nilinis na ng mga katulong. Si Eliana ay nagising na may ngiti sa labi. Ang init ng katawan ni Ricky sa tabi niya ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaswerte. Ngunit wala na si Ricky sa kama. Maaga itong gumigising palagi. Kahit pagkatapos ng isang gabing puyatan, ganoon siya kadedikado sa trabaho. Bumangon si Eliana at nagsuot ng isang silk robe. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang katahimikan ng malaking bahay ay tila may kakaibang bigat. Iwinaksin niya ang pakiramdam na yon. Marahil ay pagod lang siya. Pumunta siya sa office ni Ricky para sana kunin ang libro na kanyang binabasa na naiwan niya doon kagabi. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa likod ng malaking mahogany desk nito, seryosong nakatitig sa laptop. "Good morning, mahal," bati ni Eliana. Lumapit para sana bigyan ito ng isang halik sa pisngi. "Morning," sagot ni Ricky, hindi man lang nag-angat ng tingin. Ang kanyang boses ay walang sigla, malayong malayo sa lambing na sanay siyang marinig. Medyo nasaktan si Eliana, pero inintindi na lang niya. Marahil ay stress lang sa trabaho. Nang akmang aabutin na niya ang kanyang libro sa gilid ng mesa, isang dokumento ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nakahiwalay ito sa maayos na salansan ng mga folder. Isang fund transfer request. Hindi niya sinasadyang basahin, ngunit ang malaking halaga na nakasulat doon ay imposible niyang hindi mapansin. At ang pangalan ng account na paglilipatan, isang kumpanya na hindi pamilyar sa kanya. Orion Holdings Inc. "Ricky?" mahina niyang tanong, kinuha ang papel. "Ano to?" Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Ricky. Nang makita niya ang hawak ni Eliana, isang mabilis na inis ang gumuhit sa kanyang mukha bago ito napalitan ng isang pilit na ngiti. "Wala yan, mahal. Papel lang yan para sa isang bagong investment." "Investment?" Pag-uulit ni Eliana. Kilala niya ang lahat ng malalaking transaksyon ng kumpanya. Iyon ang bilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. "Pero hindi ko kilala ang Orion Holdings at ang laking halaga nito, Ricky." "Eliana, it's business. Masyadong komplikado para ipaliwanag," sabi ni Ricky. Tumayo at pilit na kinukuha ang papel mula sa kanya. "Just trust me, okay? Alam ko ang ginagawa ko." Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Ang paraan ng kanyang pagsabi, ang pag-iwas niya ng tingin. "Ricky, asawa mo ako at ako ang may-ari ng kumpanya. Karapatan kong malaman kung saan napupunta ang pera natin." Doon nagbago ang lahat. Ang Ricardo de Villa na kilala niya, ang malambing, ang kalmado, ang palaging nakangiti, ay biglang naglaho. "Karapatan!" ulit ni Ricky. Ang boses ay biglang naging malamig at matalas. "Eliana, huwag kang ngang umasta na para bang may alam ka sa pagpapatakbo ng negosyo. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang bumagsak ang kumpanyang iniwan sa'yo ng tatay mo." Natigilan si Eliana. Hindi pa siya kailanman nagsalita ng ganoon sa kanya. Ang mga salita ay parang mga sampal. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. "Bakit ka nagsasalita ng ganyan?" nanginginig niyang tanong. "Dahil pagod na ako sa pagpapanggap," sigaw ni Ricky. At sa gulat ni Eliana, ay hinablot nito ang papel sa kanyang kamay at ginusot ito. "Pagod na akong magpaliwanag sa bawat kilos ko sa'yo na para bang isa kang bata." Tumalikod si Ricky at nagsimulang maglakad palabas ng opisina. Nasaktan at nalilito, sumunod si Eliana. Hindi niya hahayaang matapos ang usapan nila ng ganoon. "Ricky, mag-usap tayo." Pakiusap niya. Sumusunod sa kanya palabas sa pasilyo, patungo sa itaas ng engrandeng hagdanan. "Hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari sa'yo?" Huminto si Ricky sa pinakatuktok ng hagdan at humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Eliana. Galit. Isang malalim,
madilim na galit. Ang nangyayari, sabi niya, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Ang nangyayari ay sinisira mo ang lahat, Eliana, gaya ng dati. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Ricky. Isang hakbang. Naramdaman ni Eliana ang takot. Umatras siya. Isang hakbang din. Ang takong ng kanyang tsinelas ay sumayad sa pinakadulo ng unang baitang. Huwag ka nang magtanong ng mga bagay na hindi mo kayang intindihin, sabi ni Ricky. Itinaas ang kanyang kamay na para bang may ituturo. Isang biglaang kilos o gulat. Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay ang pagkawala ng kanyang balanse. Ang sahig ay biglang naging kisame. Ang marangyang chandelier ay umikot sa kanyang paningin. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang mga baitang ng hagdanan, isa-isa, malamig, matigas. Ang bawat pagbagsak ay isang pagsabog ng sakit. Ang kanyang braso, ang kanyang tagiliran, ang kanyang ulo. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. At pagkatapos, katahimikan. Nakahandusay siya sa paanan ng hagdanan, sa malamig na marmol na sahig. Ang sakit ay hindi na niya maramdaman. Ang lahat ay nagdidilim. Ang mga tunog ay humihina, na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Pero may narinig siya. Isang mahinang tunog. Isang boses mula sa cellphone ni Ricky na mamambumom. Kiki, na siguro ay automatikong sumagot sa isang tawag. Isang boses ng babae. Pamilyar. Malabo. Ang galing mo. Pagkatapos ay wala na. Bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata, itinuon niya ang kanyang nanlalabong paningin sa itaas ng hagdanan. Nakatayo roon si Ricky. Hindi gumagalaw. Hindi tumatakbo para tulungan siya. Hindi sumisigaw ng saklolo. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkatakot o pag-aalala. Ito ay malamig. Walang emosyon. Iyon ang huling bagay na nakita ni Eliana bago siya nilamon ng kadiliman. Ang amoy ng antiseptic ay kumakapit sa hangin. Isang amoy na kinasusuklaman ni Manang Elena. Dito sa pribadong silid ng St. Luke's Medical Center, ang tanging maririnig ay ang regular na pagpihit ng mga makina na nakakabit kay Eliana. Isang mahinang tunog na nagsasabing buhay pa siya. Buhay, pero wala sa piling nila. Nakaupo si Manang Elena sa tabi ng kama. Hawak ang malambot at walang buhay na kamay ni Eliana. Payat na ang kanyang alaga. May benda sa ulo nito at mga pasa sa braso. Halos 3 araw na itong komatose. 3 araw na parang isang walang katapusang gabi. Hiya. Bulong ng matanda. Pinupunasan ng mamasa-masang bimpo ang noo ni Eliana. Gumising ka na, nak. Nalulungkot na ang bahay. Nalulungkot na ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pinalaki niya si Eliana. Mula sa pagiging isang bibong bata hanggang sa pagiging isang magandang dalaga. Alam niya ang bawat ngiti at bawat hikbi nito. Kaya naman, alam niya rin na may mali. Naaalala niya ang umagang yon. Ang sigaw. Ang nakakakilabot na tunog ng pagbagsak. Tumakbo siya palabas ng kusina. Nakita niya si Eliana sa paanan ng hagdanan at si Ricardo nakatayo lang sa itaas. May ilang segundo nang nakabibinging katahimikan bago ito sumigaw ng tulong na para bang ngayon lang napagtanto ang nangyari. Masyadong matagal ang ilang segundong yon. Masyadong kalmado, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo. Ang mukha ay gusot. Ang mga mata ay namumula. Ang perpektong imahe ng isang nagdadalamhating asawa. Manang, sabi nito, ang boses ay paos. Kayo po muna ang bahala. Kailangan ko lang pong kumuha ng kape. Sige sir, magalang niyang sagot. Hinaplos ni Ricardo ang buhok ni Eliana, hinalikan ito sa noo at tahimik na lumabas. Ngunit may kung anong nag-udyok kay Manang Elena. Pagkasara ng pinto, dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa maliit na siwang.
Nakita niya si Ricardo na naglalakad palayo sa pasilyo. Ilang metro ang layo, huminto ito, sumandal sa pader, at kinuha ang kanyang cellphone. At doon, nakita ni Manang Elena ang pagbabago. Ang lungkot sa mukha nito ay naglaho. Ang mga balikat na kanina'y lupaypay ay tumuwid. May sinabi ito sa telepono at pagkatapos, isang mahinang tawa. Hindi isang tawa ng kagalakan, kundi isang tawa ng tagumpay. Mabilis na umatras si Manang Elena mula sa pinto. Ang puso niya ay kumakabog. Ano yon? Sino ang kausap niya? Bakit siya tumatawa habang ang asawa niya ay nakikipaglaban para sa buhay nito? Kinabukasan, umuwi muna si Manang Elena sa mansyon para kumuha ng mga damit at gamit para kay Eliana. Ang dating masayang tahanan ay ngayon tila isang malaking puntod, malamig at walang buhay. Habang nag-aayos siya ng gamit sa walk-in closet, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Bumaba siya, iniisip na baka si Ricardo yon. Ngunit hindi. Isang babae ang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Nakasuot ito ng mamahaling damit at salaming pang-araw. Pinagmamasdan ng paligid na parabang pag-aari niya ito. Sino po sila? Tanong ni Manang Elena. Tinaas ng babae ang kanyang salamin. Siya ay maganda, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. I'm Katrina Reyes, a close friend of the family. Katrina. Kat, ang pangalan sa cellphone. Ako si Elena, ang kasambahay. Pakilala ng matanda. I know, sagot ni Katrina. Ang tono ay may pagkainip. Nandito ako para tulungan si Ricky. Sa ganitong sitwasyon, kailangan niya ng suporta. Inaalikabok na yata ang vase na yan. Sabi nito, itinuturo ang isang mamahaling porselana. Napakunot ang noo ni Manang Elena. Hindi ito kilos ng isang nag-aalalang kaibigan. Ito ay kilos ng isang taong sumusuri ng kanyang bagong teritoryo. Pasensya na ma'am, pero hindi ko po alam na darating kayo. Wala pong nabanggit si Sir Ricky. Magalang ngunit matatag na sabi ni Manang Elena. Ngumisi si Katrina. Hindi na kailangan. From now on, you'll be seeing me more often. Siguraduhin mong malinis palagi ang bahay. Pagkasabi noon, umakyat si Katrina sa hagdanan na para bang kabisado niya ang bawat sulok ng bahay at pumasok sa opisina ni Ricardo. Kinilabutan si Manang Elena. May napakasamang nangyayari. Dahil sa pagkabagabag, pumasok din si Manang Elena sa opisina ni Ricardo. Pagkaalis ni Katrina, nagdahilang magpupunas ng alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata ay mapagmatsyag. Sa ilalim ng mesa, malapit sa isang paa ng upuan, may isang bagay na kumislap. Dinampot niya ito. Isang maliit at itim na butones. Galing sa isang blusa ng babae. Tiyak na hindi kay Eliana. Alam niya ang lahat ng damit ng kanyang alaga. Itinago niya ang butones sa kanyang bulsa. Isang maliit na piraso ng ebidensya na hindi niya pa alam kung para saan. Gabi na nang bumalik si Ricardo. Pagod ang itsura nito. Nagpaalam si Manang Elena na babalik na siya sa ospital. Habang paalis, napadaan siya ulit sa tapat ng opisina. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses ni Ricardo, mahina ngunit malinaw. Kausap nito ang isang tao sa telepono. Yes, that's what I'm asking. How soon can we file for power of attorney? Considering her condition, no. No signs of improvement. Okay. Understand. So, once she's declared legally incapacitated, then I'll have full control of all the assets. Got it. Keep me updated. Natakpan ni Manang Elena ang kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Hindi siya naghihintay na gumaling si Eliana. Naghihintay siyang makuha ang lahat. Ang hari ay umupo na sa kanyang kastilyo. Naghihintay na lang na mamatay ang reyna. At sa sandaling iyon, alam ni Manang Elena na hindi siya maaring manahimik. Kailangan niyang lumaban para kay Eliana. Kahit mag-isa, ang shift sa gabi sa ospital ay may sariling uri ng katahimikan. Isang katahimikan na binabasag lamang ng mahinang pag-ikot ng mga gulong ng medcart sa pasilyo.
ng malayong ubo mula sa isang silid at ng regular, halos hipnotikong tunog ng mga monitor sa tabi ng kama. Para kay Nurse Jasmine Cruz, ang katahimikang ito ay isang santuwaryo. Dito niya pinakaramdam ang kahulugan ng kanyang trabaho. Sa ilalim ng artipisyal na liwanag, sa mga oras na ang mundo sa labas ay natutulog, siya ay nagiging isang tahimik na tagapag-alaga. Ito ang unang gabi niya na naka-assign sa high-profile patient sa VIP wing, si Mrs. Eliana Valencia de Villa. Nabasa niya ang chart. 32 years old, female, comatose, due to traumatic brain injury, cause accidental fall from stairs. Pagpasok niya sa silid, ang unang napansin niya ay ang kaibahan ng lamig ng silid at ng karangyaan nito. Tila isang hotel suite kaysa sa isang silid sa ospital. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawalan ng kulay sa tabi ng babaeng nakahiga sa kama. Kahit walang malay, bakas pa rin ang ganda ni Eliana. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalatag sa unan na parang isang itim na sutla. Payapa ang kanyang mukha, ngunit para kay Jasmine, ito ay isang kalmadong dagat na may unos sa ilalim. "Good evening po, Ma'am Eliana," mahinang sabi ni Jasmine, isang ugali na niyang kausapin ang kanyang mga pasyente, may malay man o wala. Naniniwala siyang naririnig pa rin sila ng kaluluwa. Sinimulan niya ang kanyang routine, chinetsek ang IV drip, inayos ang mga kumot, at tiningnan ang mga numero sa monitor. Vital signs stable. Isang mabuting senyales. Ang sabi po sa balita, uulan daw bukas. Patuloy niya habang pinupunasan ng basang bulak ang mga labi ni Eliana. Sana po ay hindi masyadong malakas ang traffic. Mahirap na pong mag-commute. Sa paggawa niya nito, naramdaman niya ang isang matinding awa. Isang babaeng nasa kanya na ang lahat. Pera, ganda, isang mapagmahal na asawa. Ngayon ay nakahiga rito, walang magawa. Nakadepende sa mga makina at sa mga estranghero para mabuhay. Ang buhay ay tunay na hindi patas. Makalipas ang isang oras, bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. De Villa. Nakita na siya ni Jasmine kanina sa endorsement, ngunit ngayon ay mas nasuri niya ito. Mukha itong pagod, ngunit ang suot na mamahaling damit at relo ay hindi pa rin maikakaila. "Good evening, sir," bati ni Jasmine. "Good evening. Any changes?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay mababa at tila pagod. "Wala pa po, sir. Stable naman po ang lahat," sagot ni Jasmine. Lumapit si Ricardo sa kama, hinawakan ang kamay ni Eliana. Isang perpektong larawan ng pag-aalala. Ngunit napansin ni Jasmine ang isang bagay. Ang paraan ng paghawak nito sa kamay ni Eliana ay walang init. Ang kanyang mga mata, habang nakatitig sa asawa, ay hindi nagpapakita ng lungkot, kundi ng pagkainip. Tumingin ito sa relos. 2 beses. "I'll just stay for a while," sabi ni Ricardo. "Pakitawag na lang ako kung may kailangan." "Sige po, sir," sabi ni Jasmine at lumabas muna para bigyan sila ng privacy. Dala ang isang maliit na tray ng mga gamit na kailangan niyang itapon. Nakatayo siya sa nursing station na ilang hakbang lang ang layo nang bumukas muli ang pinto ng silid ni Eliana. Lumabas si Ricardo at sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang isang babae. Ang babaeng nakita rin niyang dumalaw kaninang hapon, si Katrina. Sumandal si Jasmine sa pader sa isang madilim na sulok. Nagkukunwaring may inaayos sa kanyang chart. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang kanilang mga boses, kahit mahina, ay matalas sa katahimikan ng gabi. "Ang tagal naman," inis na sabi ni Katrina. "Akala ko ba sandali ka lang?" "Ano ka ba? Kailangan kong magmukhang nag-aalala, hindi ba?" Ganting bulong ni Ricky. "Baka may makakita." "Wala nang tao. Ricky, kailan pa ba tayo maghihintay? What if she wakes up?" Naramdaman ni Jasmine ang panlalamig ng kanyang batok. Anong ibig sabihin noon? Hindi na yon magigising.
Mariing sagot ni Ricky. Humakbang palapit si Katrina. Ang kanyang boses ay naging isang lason na bulong. Then do something. Hindi ba pwedeng i-off na lang niyang makina? Sabihin mong nag-malfunction, isang aksidenteng medikal. Namilog ang mga mata ni Jasmine. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Hindi, hindi maari. Nagkakamali lang siya ng dinig. Masyadong delikado, sagot ni Ricky. Iimbestigahan nila yan. Kailangang magmukha itong isang medical incident, isang komplikasyon, isang bagay na natural, walang maghihinala. Hindi na makahinga si Jasmine. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng awa na naramdaman niya para kay Mr. De Villa ay biglang napalitan ng takot at pagkasuklam. Hindi ito isang nagdadalamhating asawa. Ito ay isang halimaw. Nais niyang tumakbo, sumigaw, tumawag ng security. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Narinig niya ang pag-alis ni Katrina. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ricky. At narinig niya ang mga yabag nito. Papalapit. Nag-angat siya ng tingin. Papalapit si Ricky sa direksyon niya, patungo sa elevator. Ngunit sa pagdaan nito sa madilim na sulok kung saan siya nakatayo, nagtama ang kanilang mga mata. Huminto si Ricardo. Ang pagkukunwaring pagod at lungkot sa mukha nito ay ganap na naglaho. Sa isang iglap, napalitan ito ng isang malamig, mapanuri at mapanganib na tingin. Tila isang ahas na nakakita ng isang daga. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Ang mahabang pasilyo ng ospital ay biglang naging isang masikip na eskinita na walang labasan. Nurse, sabi ni Ricardo. Ang boses ay mababa at walang emosyon, ngunit mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Sir? Nauutal na sagot ni Jasmine. Huminto ito sa mismong tapat niya. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Anong narinig mo? Nasaan siya? Walang anyo ang lugar na ito. Walang sahig, walang dingding, walang kisame. Isang malawak na kadiliman na may mga naglutang na piraso ng ulap. Minsan may liwanag, minsan wala. Narito si Eliana o ang kaluluwa niya na naglalakbay sa kawalan. May mga alaala, magagandang alaala. Nakikita niya ang kanyang sarili, nakasuot ng puting trahe de boda. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay totoo. Ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Sa tabi niya ay si Ricky, napakakisig, bumubulong ng mga pangako. Mamahalin kita, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan. Ang init ng kamay ni Ricky, ang tamis ng kanyang mga halik, ang pakiramdam ng seguridad sa kanyang mga yakap. Ang lahat ng yon ay bumabalik sa kanya, buo at malinaw. Ito ang pundasyon ng kanyang mundo, ang pag-ibig nila. Pero may mali. Ang puting belo ay nagiging itim. Ang mga bulaklak sa kanyang kamay ay nalalanta, nagiging abo. Ang mukha ni Ricky, ang gwapong mukha na minahal niya, ay unti-unting nagbabago. Ang ngiti ay nawawala. Ang mga mata ay nanlalamig. Ito ang mukha na nakita niya sa itaas ng hagdanan. Isang estranghero. Hanggang kamatayan. Ang mga salita ay umuulit sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, ang tunog nito ay hindi na isang pangako, kundi isang banta. At pagkatapos, ang pagkahulog. Paulit-ulit, walang katapusan, ang pagkawala ng balanse, ang pag-ikot ng mundo, ang matigas na pagtama sa marmol. Ang sakit na pumupunit sa kanyang katawan. Sa bawat pag-ulit ng pagkahulog, may mga bagong piraso. Mga tunog na hindi niya maintindihan. Isang boses ng babae, pira-piraso, malayo. Ang galing mo. Sino yon? Ang boses ay tila isang demonyo na bumubulong mula sa malayo. Pagkatapos, boses ni Ricky. Plano, plano,
Anong plano? Ang kanyang isipan ay isang magulong palaisipan. Ang mga piraso ay nandyan, ngunit hindi niya mabuo. Ang pagmamahal at ang takot ay naghahalo. Ang Ricky na naglagay ng kwintas sa kanyang leeg at ang Ricky na tumingin sa kanya nang walang emosyon habang siya ay nag-aagaw buhay. Alin ang totoo? Sinisikap niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Sinisikap niyang gumalaw, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa bato. Nakakulong siya sa sarili niyang bangungot. Ngunit sa gitna ng kadiliman at pagkalito, may mga dumarating na liwanag. Minsan, may nararamdaman siyang isang mainit na kamay na humahaplos sa kanya. Pamilyar ang haplos na yon. Mahigit 20 taon na niyang nararamdaman. Manang Elena. Iha, lumaban ka. Ang boses ng matanda ay isang sinulid ng pag-asa. Minsan may ibang boses siyang naririnig. Isang boses na malumanay at bago sa kanyang pandinig. Stable naman po ang vital signs niya. Ma'am Eliana, kung naririnig niyo po ako, huwag po kayong bibitaw. Sino siya? Isang anghel? Ang mga boses na ito, ang mga haplos na ito, ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi siya nag-iisa sa kadilimang ito. May naghihintay sa kanya. May lumalaban para sa kanya. Kailangan niyang lumaban din. Kailangan niyang buuin ang palaisipan, ang pangalan sa cellphone, ang boses ng babae. Kat. Ang galing mo. Ang boses. Iyon ang boses ng babae sa telepono. Ang babaeng kausap ni Ricky sa hardin noong gabi ng kanilang anibersaryo. At sa wakas, isang piraso ng alaala ang lumitaw ng malinaw. Isang babaeng nakita niya minsan sa opisina ni Ricky, nagpakilala bilang isang business associate. Maganda. Matangkad. Ang pangalan. Ang pangalan niya ay Katrina. Sa kanyang isipan, sa gitna ng paulit-ulit na pagkahulog, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, sinubukan niyang isigaw ang pangalang yon. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas, ang lahat ng kanyang kagustuhang mabuhay. Katrina. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit sa tahimik na silid ng ospital, sa ilalim ng maingat na pagbabantay ni Nurse Jasmine, isang bagay ang gumalaw. Mula sa nakapikit na mga mata ni Eliana, dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang pisngi ang isang solong butil ng luha. Ang tanong ni Ricardo de Villa ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang pader na biglang itinayo sa harapan ni Jasmine at sa likod ng pader na yon ay isang bangin. Ang isang maling sagot ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagkahulog. Naramdaman niya ang paglamig ng pawis sa kanyang likod. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naipit. Wala po, sir. Pilit niyang sinabi. Ang boses ay mas mataas ng isang nota kaysa sa normal. May nahulog lang po akong gamit. Ipinakita niya ang tray na may isang bulak na nahulog sa sahig. Isang kahabag-habag na palusot. Hindi kumurap si Ricardo. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya. Sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Para itong isang mangangasong tinitingnan kung ang kanyang biktima ay magtatangkang tumakbo. Ganoon ba? Sabi ni Ricardo. Ang boses ay nanatiling malamig. Mag-ingat ka sa susunod, nurse. Baka kung ano pa ang mapulot mo. Isang babala. Malinaw. Tumangulang si Jasmine, hindi makapagsalita. Nagpatuloy sa paglakad si Ricardo patungong elevator na para bang walang nangyari. Iniwan si Jasmine na nanginginig sa kinatatayuan. Ang natitirang oras ng kanyang shift ay isang impyerno. Bawat tunog sa pasilyo ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bawat pagbukas ng pinto ng silid ni Eliana ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Paano kung bumalik si Ricardo? Paano kung may gawin ito kay Eliana ngayong gabi? Ang imahe ng payapang mukha ni Eliana ay hindi na nagbibigay sa kanya ng awa.
kundi ng isang matinding pag-aalala. Ang babaeng ito ay hindi lang biktima ng isang aksidente. Siya ay isang biktima ng isang halimaw na nagbabalat kayong isang mapagmahal na asawa. Kinabukasan, pagod na pagod si Jasmine, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa tensyon. Nag-aalinlangan siyang pumasok. Ano ang gagawin niya? Magre-report sa management? Anong sasabihin niya na narinig niya ang isang usapan sa pasilyo? Walang ebidensya, tatawanan lang siya. O mas malala, baka siya pa ang masisante. May kapangyarihan ang mga Divilla, isang tawag lang ni Ricardo ay siguradong mawawalan siya ng lisensya. Ngunit paano niya matutulugan ang kanyang narinig? Paano niya hahayaang may masamang mangyari sa kanyang pasyente? Ang kanyang sinumpaang tungkulin. Nang hapon na yon, habang naghahanda siya para sa kanyang shift, nakita niya si Manang Elena na dumating. Ang matanda ay mukhang pagod din. Ang mga mata ay may bakas ng kalungkutan, ngunit mayroon ding determinasyon. Naalala ni Jasmine ang sinabi ni Manang Elena sa endorsement kanina. Ako na ang magbabantay sa kanya hanggang gabi. Sanay na ako. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Jasmine. Isang mapanganib na ideya, ngunit ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Nilapitan niya ang matanda sa pantry ng ospital kung saan ito nagtitimpla ng kape. Manang Elena, tawag niya. Siniguradong walang ibang tao sa paligid. Lumingon ang matanda. Oh, ikaw pala, Hija. Jasmine, hindi ba? Opo, sagot ni Jasmine. Huminga siya ng malalim. Manang, pwede po bang magtanong tungkol po kay Ma'am Eliana? Sige, ano yon? Naisip ko lang po, kapag nagising na po siya, para makatulong sa recovery niya, ano po ba ang mga paborito niyang pagkain? Yung mga comfort food po niya? Isang perpektong palusot. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Manang Elena. Isang nangiti na may bahid ng lungkot. Ah, si Eliana. Simpleng bata yan. Paborito niya ang sinigang na hipon na niluluto ko at tsamporado kapag umuulan. Ah, ganun po ba? Sabi ni Jasmine. Ito na. Ngayon na. Ibinaba niya ang kanyang boses. Manang, may iba pa po ba kayong napapansin? Kakaiba? Natigilan si Manang Elena. Nawala ang nangiti sa kanyang labi. Tinitigan niya si Jasmine. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri na ngayon. Anong ibig mong sabihin, Hija? Alam ni Jasmine na wala ng atrasan. Manang, kagabi po, may narinig ako. At ikinuwento niya ang lahat. Ang usapan ni Ricardo at ng babaeng si Katrina sa pasilyo. Ang mga salitang i-off ang makina at aksidenteng medikal. Ang pagbabanta ni Ricardo sa kanya. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Manang Elena. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkatakot at pagkatapos ay ng isang malamig na galit. Hindi ito nagulat. Kinumpirma lang nito ang sarili niyang mga hinala. Nang matapos si Jasmine, hindi agad nagsalita si Manang Elena. Tumigin ito sa paligid. Hinila niya si Jasmine sa isang mas tagong sulok. Hija, bulong ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Hindi ka nagkakamali. At si Manang Elena naman ang nagkwento tungkol sa pagtawa ni Ricardo sa telepono. Tungkol sa pagdating ng babaeng nagngangalang Katrina sa mansyon na umasta na parang reyna, tungkol sa butones na nakita niya. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang narinig niyang usapan ni Ricardo at ng abogado tungkol sa power of attorney at full control of all assets. Ngayon, si Jasmine naman ang nanlamig. Ang mga hinala nila ay magkakaugnay. Sila ay dalawang estranghero na may hawak na magkaibang piraso ng iisang nakakatakot na larawan. Diyos ko, bulong ni Jasmine. Ano pong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng manahimik. Mariing sabi ni Manang Elena, ang determinasyon ay nag-aalab sa kanyang mga mata.
Pero kailangan nating mag-ingat. Matalino si Sir Ricardo. Mapanganib siya. Tumango si Jasmine. Wala po tayong ebidensya. Salita lang po natin. Kung gayon, kailangan nating humanap, sabi ni Manang Elena. Hija, kailangan kita. Kailangan ka ni Eliana. Tumingin si Jasmine sa matanda. Ang takot ay nandyan pa rin sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, may kasama na itong tapang. May kasama na siyang lumalaban. May pag-asa. Ano po ang plano? Tanong ni Jasmine. Ikaw ang mga mata at taing ako dito sa ospital, sabi ni Manang Elena. Bantayan mo si Eliana. Bantayan mo ang bawat kilos ni Sir Ricardo. Itala mo ang lahat ng kahina-hinala. Ako naman, hahanap ako ng ebidensya sa mansyon. May tinatago siya doon. Sigurado ako. Tumango si Jasmine. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanya. Makakaasa po kayo, Manang. Nang gabing iyon, bumalik si Manang Elena sa mansyon. Hindi na bilang isang simpleng kasambahay, kundi bilang isang espiya. Habang naglilinis sa opisina ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay alerto. Sinubukan niyang buksan ang mga drawer ng desk nito. Ang una ay nabuksan, papel. Ang pangalawa, supplies. Ang pangatlo, ang pinakamalaki sa gilid ay nakalock. Sinubukan niya itong hilahin, ngunit ayaw bumukas. Napatitig si Manang Elena sa nakakandadong drawer. Ano ang nasa loob nito? Anong sikreto ang itinatago ni Ricardo na kailangan pa niyang ikandado? Hinaplos niya ang malamig na bakal ng hawakan. Kailangan kong mabuksan to, bulong niya sa sarili. Para kay Eliana. Ang yelo ay dahan-dahang natutunaw sa baso ng whiskey ni Ricardo. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na desk lamp na nagbibigay diin sa mga anino sa kanyang mukha. Kanina pa siya umalis sa ospital. Pagod na siyang magpanggap. Pagod na siyang umupo sa tabi ng kama ni Eliana at magkunwaring nagdarasal para sa paggaling nito. Kinuha niya ang isang lumang picture frame mula sa isang drawer. Kupas na ang kulay ng litrato, isang masayang pamilya. Ang kanyang ama, si Don Alberto de Villa, isang matikas na lalaki na may kumpiyansa sa sarili. Ang kanyang ina, isang magandang babae na may malambing na ngiti. At siya, isang batang lalaki na nakasakay sa balikat ng kanyang ama, tumatawa nang walang anumang alalahanin sa mundo. Isang pamilyang matagal nang nawala. Isang buhay na ninakaw. Uminom siya ng malalim mula sa kanyang baso. Ang anghang ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan. At kasabay ng pag-agos nito ay ang pag-agos ng mga alaala. 15 taong gulang pa lang si Ricardo noon. Ang buhay nila ay komportable. Hindi sila kasing yaman ng mga Valencia, ngunit ang De Villa Industries ay isang pangalan na nirerespeto sa mundo ng construction. Ang kanilang bahay ay malaki. Ang tawa ng kanyang ama ay palaging umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. At ang amoy ng luto ng kanyang ina ay palaging sumasalubong sa kanya pag-uwi, galing eskwela. Hanggang sa dumating ang anino ni Don Alejandro Valencia. Isang hostile takeover. Iyon ang tawag nila para kay Ricardo. Ito ay isang digmaan. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang ama, gabi-gabi. Ang mga walang katapusang tawag sa telepono. Ang mga pulong na umaabot hanggang madaling araw. Ang bawat araw ay isang laban para sa kaligtasan ng kumpanyang itinayo ng kanilang pamilya mula sa simula. Ngunit si Don Alejandro ay isang halimaw sa negosyo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang pera at impluwensya. Walang awa. Isa-isang binili ang mga board member, pinabagsak ang halaga ng kanilang mga shares sa merkado. Kinulong niya ang kanyang ama sa isang sulok na walang labasan. Naaalala pa ni Ricardo ang araw na yon. Umuwi siya mula sa eskwela at nadatnan niya ang kanyang ama na nakaupo sa dilim ng opisina nito, tulad niya ngayon. Ngunit walang alak, tanging isang basag na tingin.
Ang lalaking dati puno ng buhay at pangarap ay naging isang anino ng kanyang sarili. Wala na, Ricky. Bulong ng kanyang ama. Kinuha niya ang lahat. Sa mga sumunod na buwan, nasaksihan niya ang dahan-dahang pagguho ng kanilang mundo. Ibinenta ang bahay, ang mga sasakyan, ang mga alahas ng kanyang ina. Lumipat sila sa isang maliit at masikip na apartment kung saan ang dating tawa ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ang kanyang ina ay nagkasakit dahil sa depresyon. Ang kanyang ama ay hindi na muling bumangon. Isang gabi, inatake ito sa puso. Stress, sabi ng doktor. Para kay Ricardo, pinatay ito. Pinatay ito ni Don Alejandro Valencia. Sa libing ng kanyang ama, habang nakatayo sa ilalim ng ulan, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Ricardo. Ang pighati sa kanyang puso ay naging isang matigas at malamig na bato ng galit. Doon, sa harap ng puntod ng kanyang ama, isinumpa niya. Nababawiin niya ang lahat, ang bawat sentimo, ang bawat piraso ng dignidad na ninakaw sa kanila. At hindi lang niya ito babawiin. Dudurugin niya ang pangalang Valencia hanggang sa ito ay maging alabok. Ang tanging anak ni Don Alejandro, ang kanyang prinsesa, si Eliana, siya ang magiging susi. Ang pagring ng kanyang cellphone ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Nakita niya ang pangalan ni Katrina sa screen. Sinagot niya ito. Ano? Inis niyang tanong. Wow, high blood? Sarkastikong sagot ni Katrina mula sa kabilang linya. Ricky, nakahiga lang ako dito, nag-iisip. Parang masyado ka nang nagiging kampante. Masyado kang nagtatagal. Baka naman nakakalimutan mo na ang plano dahil sa lambing ng buhay milyonaryo mo. Hindi ako nakakalimot, mariin niyang sagot. Ang mga alaala ay sariwang-sariwa pa rin sa kanyang isip. Mas nag-aalab. Good. Dahil kung hindi ka kikilos, baka ako ang kumilos. Banta ni Katrina. Oras na para tapusin ang palabas na ito, Ricardo. Kunin na natin kung ano ang dapat sa atin. Ibinaba ni Ricardo ang tawag. Tama si Katrina. Masyado na siyang nagpapadala sa agos. Ang paghihintay ay isang laro na hindi na niya kayang laruin. Oras na para sa huling hakbang. Samantala, sa mansyon, si Manang Elena ay nakatayo sa harap ng nakakandadong drawer. Gamit ang isang alambre na nakuha niya mula sa isang lumang paperclip, sinubukan niyang kalikutin ang seradura. Sa kanyang katandaan, natutunan niya ang ilang mga bagay-bagay, ilang minuto ng maingat na pagmamaniobra. Isang mahinang click. Bumukas. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Elena habang dahan-dahan niyang binubuksan ang drawer. Ang laman nito ay hindi pera o alahas. Ito ay mga papel. Mga lumang dyaryo na maingat na itinupi. Kinuha niya ang isa. Ang headline ay sumisigaw sa kanya. Kahit kupas na ang tinta. Divila Industries. Bangkarote matapos ang corporate takeover. Sa ilalim nito, isang larawan ng isang gusali na may malaking pangalan. Valencia Corp. Binuklat niya pa ang mga papeles. Mga artikulo tungkol sa pagbagsak ng mga Divilla, ang pagkamatay ni Don Alberto. Ang lahat ng piraso ng nakaraan na maingat na itinago ni Ricardo. At sa pinakailalim ng drawer, may isang litrato. Hindi ito ang masayang pamilya na nasa desk ni Ricardo. Ito ay isang litrato ng isang binatang si Ricardo, nakatayo sa harap ng isang luma at sira-sirang bahay. Ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang nagluluksa. Ang mga yon ay mata na punong-puno ng galit. Isang galit na kayang pumatay. Napatakip ng bibig si Manang Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkatanto. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. Ang regular na tunog mula sa cardiac monitor, ang tanging kasama ni Jasmine sa kanyang pagbabantay. Bawat beep ay isang patunay na si Eliana ay lumalaban pa. At bawat beep ay nagpapaalala kay Jasmine sa panganib na kinakaharap nito. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa.
Kinuha niya ito, ang puso ay agad kumabog. Isang mensahe mula kay Manang E. Binuksan niya ito. Hindi ito text. Isa itong litrato. Isang litrato ng mga lumang artikulo ng dyaryo. Malabo ang kuha, ngunit malinaw ang mga headline. De Villa Industries, Bangkarote, Valencia Corp, nanguna sa takeover. Ang pagkamatay ni Don Alberto de Villa, isinisisi sa stress ang pagkalugi. Kasunod nito ay isa pang litrato. Ang binatang si Ricardo, nakatayo sa harap ng isang sirang bahay. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Naramdaman ni Jasmine na nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hininga niya ay tila naubos. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na mas masahol pa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito simpleng kasakiman. Ito ay paghihiganti. Isang galit na inalagaan sa loob ng maraming taon. Ang isang taong sakim ay maaaring mag-atubili. Ngunit ang isang taong naghihiganti ay walang pipigilan. Sa pagkatantong iyon, alam ni Jasmine na wala na silang oras. Mabilis siyang kumilos. Hinanap niya ang numero ng kanilang head nurse sa kanyang telepono. Ring. Ring, voicemail. Sinubukan niya ang supervisor ng buong ospital. Hindi sumasagot. Siyempre, 10:00 na ng gabi. Sino ba namang sasagot? Naisip niyang tumawag sa security, pero anong sasabihin niya? Pakibantayan po si Mr. De Villa. Mukha po siyang papatay ng tao base sa text ng kasambahay nila. Imposible. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niya ng tulong mula sa mas mataas na posisyon. Habang nag-iisip siya ng susunod na gagawin, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Ricardo De Villa. Ngunit hindi na ito ang Ricardo na nagpapanggap na pagod at nag-aalala. Ang Ricardo na pumasok ngayon ay may ibang aura. May isang malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. May finality sa bawat hakbang niya. Tila isang sundalo na papasok sa huling laban. Alam ni Jasmine, ngayong gabi. Gagawin niya ito ngayong gabi. Nurse, sabi ni Ricardo. Ang boses ay walang emosyon. Gusto kong mapag-isa kasama ang asawa ko. Sir, nanginginig na sagot ni Jasmine, humaharang sa daan patungo sa kama. Kailangan ko po siyang i-monitor. Oras na po para sa kanyang gamot. Mamaya na yan, maring sabi ni Ricardo. Sinabi ko, gusto kong mapag-isa. Pero sir, protocol po. Lumabas ka. Ang utos ay hindi na isang pakiusap. Ito ay isang dagundong. Isang banta na hindi kailangang bigkasin. Ang mga mata ni Ricardo ay nangungusap ng karahasan. Walang nagawa si Jasmine kundi dahan-dahang umatras. Ang bawat hakbang paatras ay isang pagkatalo. Sa huling sulyap niya kay Eliana, nakita niya ang payapang mukha nito. Walang kamalay-malay sa aninong papalapit. Isinara ni Ricardo ang pinto. Mahina ngunit malinaw ang pag-click ng lock. Naiwan si Jasmine sa labas. Bigo. Walang magawa. Ang pader sa pagitan nila ay tila isang bundok na hindi niya kayang akyatin. Ang kanyang pasyente ay nasa loob, kasama ng isang mamamatay tao, at wala siyang magawa. Hindi. May magagawa siya. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi para tumawag. Binuksan niya ang voice recorder app. Pinindot niya ang pulang bilog. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Yumuko at itinapat ang mikropono ng cellphone sa siwang sa ilalim. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Sana may marinig siya. Sana may ma-record siya. Kahit ano. Sa simula, katahimikan lang. Pagkatapos, narinig niya ang mahinang yabag sa loob, papalapit sa kama. Isang mahabang katahimikan ulit. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Ricardo. Malamig. Puno ng pait. Isang monologo para sa isang manonood na akala niya ay hindi na makakarinig. Alam mo, Eliana, simula ni Ricardo,
Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Palagi kong iniisip, paano kaya kung naging iba ang lahat? Paano kung hindi Valencia ang apelyido mo? Paano kung hindi ang ama mo ang sumira sa pamilya ko? Isang buntong hininga, pero hindi. Isa kang Valencia. At iyon ang iyong kasalanan. Ipinanganak ka sa karangyaan na ipinundar sa mga abo ng aming pangarap. Narinig ni Jasmine ang mahinang tunog ng pag-upo sa silya sa tabi ng kama. 5 taon, Eliana. 5 taon kitang tiniis. Ang iyong inosenteng ngiti. Ang iyong bulag na pagtitiwala. Ang bawat mahal kita mo ay parang isang insulto. Araw-araw, gusto kong isigaw sa pagmumukha mo ang totoo. Pero hindi. Nagtiyaga ako. Dahil may mas malaki akong premyo. Ang boses nito ay naging isang mapanganib na bulong. Ang lahat ng ito, ang mansyon, ang kumpanya, ang pangalan, dapat ay sa amin ito, sa mga De Villa. At ngayon, sa wakas, babalik na ito sa nararapat. Narinig ni Jasmine ang pagtayo nito, ang mga yabag papalapit sa ulunan ng kama kung saan naroroon ang mga makina, ang mga mahahalagang makina na nagpapanatili sa pagtibok ng puso ni Eliana. Huwag kang mag-alala, patuloy ni Ricardo. Gagawin ko itong mabilis. Isang simpleng pagpalya ng makina, isang trahedya. Lulungkot ang lahat. Ang pobreng si Mr. De Villa na byudo ng maaga. Ngunit sa likod ng mga luha, ako ang magiging hari. Ang hari ng imperyong dapat ay sa akin. Hindi na makahinga si Jasmine. Ang mga salitang naririnig niya ay sapat na para ipadala ito sa kulungan habang buhay. Narinig niya ang isang mahinang click ng isang switch. Marahil ay ang safety lock. Paalam na, Eliana. Bulong ni Ricardo. Ang huling salita. Ang hatol. Sa wakas, ang lahat ng sayo ay magiging sa akin. Sa labas ng pinto, napapikit si Jasmine. Naghihintay sa tunog na magpapatunay sa kanyang pinakamasamang kinatatakutan. Ang tunog ng katahimikan, ang pagtigil ng beep ng monitor. Ang kamay ni Ricardo ay umabot na patungo sa pangunahing switch ng life support machine. Isang pindot na lang, 1 sentimetro, kalahating sentimetro. Ang kanyang daliri ay dumampi na sa malamig na plastik. At sa sandaling iyon, sa loob ng silid, sa gitna ng katahimikan, may gumalaw. Sa loob ng kadiliman, may isang boses. Noong una, ito ay isang ugong lamang, isang pira-pirasong tunog na sumasabay sa walang katapusang pagkahulog ni Eliana. Ngunit dahan-dahan, ang ugong ay nagkaroon ng anyo. Ito ay isang boses na kilalang-kilala niya. Ang boses na bumubulong sa kanya ng pagmamahal tuwing gabi. Ang boses na nangako sa kanya ng habang buhay. Ang boses ni Ricky. Ngunit ang mga salita ay mali. Puno ng galit. Puno ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Isa kang Valencia. At iyon ang iyong kasalanan. Ang mga salitang yon ay parang isang matulis na patalim na biglang tumusok sa gitna ng kanyang magulong panaginip. Ang lahat ng naglutang na piraso ng alaala. Ang pagkahulog, ang boses ng babae, ang pangalang Kat, ay biglang huminto sa pag-ikot. 5 taon kitang tiniis. Ang iyong inosenteng na ngiti. Ang iyong bulag na pagtitiwala. Ang bawat mahal kita mo ay parang isang insulto, isang pagsabog. Sa isipan ni Eliana, ang lahat ay biglang nagliwanag. Ang malabong bangungot ay biglang naging isang napakalinaw na katotohanan. Nakita niya ang lahat. Ang pagtatalo sa opisina. Ang galit sa mga mata ni Ricky na hindi niya pa nakikita kailanman. Ang pag-atras niya sa tuktok ng hagdan. Ang pag-angat ng kamay ni Ricky. Hindi ito isang aksidenteng pagkadulas. Isang tulak. Isang maliit. Halos hindi mapapansing tulak. Ngunit sapat na para mawala ang kanyang balanse. At ang boses ng babae pagkatapos, ang galing mo. Ang boses ni Katrina. Ang lahat ng kasinungalingan. 5 taon ng perpektong kasinungalingan.
Ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isang palabas lamang, isang sandata para sa isang matagal nang binalak na paghihiganti. Pagkagimbal, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katauhan. Mas malamig kaysa sa sahig na marmol na kanyang binagsakan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang puso, ng kanyang buong mundo, ay ang mismong taong gustong kumitil nito. Paalam na, Eliana. Sa wakas, ang lahat ng sayo ay magiging sa akin. Ang huling mga salita, ang hatol. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Kahit sa kanyang comatose na estado, naramdaman niya ang isang presensya na papalapit sa makinang nagbibigay buhay sa kanya. Ang kamay nito, ang kamay ng kanyang asawa, ang kamay ng kanyang berdugo. Hindi. Isang salita ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang sigaw na walang tunog. Hindi. Mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, isang bagong damdamin ang isinilang, mas matindi pa sa takot. Tapang. Ang tapang ng isang taong wala nang maaaring mawala. Ang tapang ng isang taong gustong mabuhay hindi para sa isang kasinungalingan, kundi para sa katotohanan. Ginamit niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Pinilit niyang gumalaw ang kanyang mga daliri, ang kanyang mga braso, ang kanyang leeg. Walang sumusunod, ngunit hindi siya sumuko. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata na para bang itinutulak niya ang isang napakabigat na pinto. Sa sandaling dumampi ang daliri ni Ricardo sa switch ng life support machine. Bumukas ang mga mata ni Eliana, walang pagkurap, walang pag-aalinlangan. Nakatitig siya ng diretso. Nakita niya ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Ang ekspresyon nito ay isang halo ng determinasyon at kasakiman. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang ekspresyong yon ay nabasag. Ang pagkagulat sa mukha ni Ricardo ay higit pa sa ordinaryong gulat. Ito ay pagkagimbal na mas matindi pa sa naramdaman ni Eliana. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Ang kamay niya ay nanigas sa ere, nakaturo pa rin sa switch. Ang perpektong aktor ay biglang nakalimutan ng kanyang linya. Ang mga ngaso ay biglang naging biktima. Sa sandaling iyon ang nakabibinging katahimikan, isang malakas na kalabog ang sumira sa lahat. Bumukas ng malakas ang pinto. Isang sigaw mula kay Jasmine. "Huwag!" Sumugod papasok si Jasmine kasama ang dalawang security guard ng ospital. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Ang eksenang nakita nila, si Ricardo na may kamay na malapit sa makina at si Eliana na gising at nakatitig dito ay sapat na para maintindihan ang lahat. "Sir, lumayo po kayo sa pasyente." Sigaw ng isang guard papalapit kay Ricardo. Ngunit hindi inalis ni Eliana ang kanyang tingin kay Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanilang mga mata ay nanatiling magkatitigan. Ang takot sa mga mata ni Ricardo ay napalitan ng desperasyon. Natalo na siya. At alam niya ito, isang bagong lakas ang dumaloy kay Eliana. Ang lakas ng galit. Isang banal na galit. Galing sa nasirang tiwala at durog na puso. Ginamit niya ang lakas na yon para magsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Ngunit ang boses na lumabas, kahit mahina at paos, ay matatag at puno ng bigat ng katotohanan. "Ricky?" Bumaling ang lahat ng atensyon sa kanya. Narinig ko ang lahat. Ang tatlong salitang iyon ay tumama kay Ricardo na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Narinig ko ang lahat. Nawala ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang kanyang isip, na palaging mabilis at kalkulado, ay biglang naging blangko. Ang plano, ang perpektong plano, gumuho. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 5 taon ay naging abo. Anong pinagsasabi mo, Eliana?"
Sinubukan niyang magsalita. Ang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang ibalik ang maskara ng nag-aalalang asawa. Mahal, nagdedeliryo ka lang dahil sa gamot? Ngunit huli na. Hawakan niyo siya. Utos ni Jasmine sa mga security guard. Agad na kumilos ang dalawang guard. Bago pa man makagalaw si Ricardo, hinawakan na siya sa magkabilang braso. Nagpumigla siya. Ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Bitiwan niyo ako. Ano ba? Asawa ako ng pasyente. Tinutulungan ko lang siya. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman. Ang takot sa kanyang mga mata ang nagsasabi ng katotohanan. May record po kami ng lahat ng sinabi niyo, sir. Sabi ni Jasmine, itinaas ang kanyang cellphone kung saan nakadisplay pa rin ang umaandar na voice recorder. Ang cellphone, iyon ang pako sa kanyang kabaong. Napatitig siya roon. Pagkatapos ay kay Jasmine, ang munting nurse na minamaliit niya, na ngayon ay ang kanyang tagapagbagsak. Hindi totoo yan, sigaw niya. Ngunit sa kanyang isipan, inuulit niya ang bawat salitang sinabi niya. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang paglalahad ng kanyang galit at plano. Nahuli siya. Ilang minuto lang, dumating ang mga pulis. Ang kaguluhan sa VIP wing ay nakaagaw na ng atensyon. Ang mga doktor at iba pang nurse ay sumisilip sa pinto. Ang dating nirerespetong si Don Ricardo de Villa ay ngayon isang hayop na nakakulong. Pinagtitinginan ng lahat. Habang pinoposasan siya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Eliana. Nakahiga pa rin ito, ngunit ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng pagmamahal. Ito ay nagpapakita ng isang bagay na mas masakit kaysa sa galit. Pagkasuklam, isang malamig at matigas na pagkasuklam. Ang babaeng minsan niyang nilinlang ay nakikita na siya ngayon sa kung ano talaga siya, isang halimaw. Dinala siya palabas ng silid. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakita niya si Katrina na papalapit. Marahil ay nagtataka kung bakit ang daming pulis. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagkalito sa mukha ni Katrina ay agad na napalitan ng takot nang makita siya nitong nakaposas. Siya rin, turo ni Jasmine mula sa likuran. Kasama niya yan. Sinubukan ni Katrina na tumakbo, ngunit huli na. Hinarang na siya ng ibang mga pulis. Ano ba? Wala akong kasalanan. Hindi ko alam ang pinagsasabi ninyo. Sigaw ni Katrina. Nagpupumiglas. Ang eksena ay isang sirko. Ang 2 taong nagplano ng perpekto sa dilim ay ngayon nasa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital. Ang kanilang mga sikreto ay nakalantad para makita ng lahat. Sa interrogation room ng presinto, ang amoy ay pinaghalong pawis at luma na papel. Nawala na ang kapangyarihan ni Ricardo. Wala na ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang kumpiyansa. Isa na lang siyang ordinaryong suspek na nakaupo sa isang bakal na upuan. Ipinatong ng investigador ang cellphone ni Jasmine sa mesa. Pinindot ang play. Ang kanyang sariling boses ang pumuno sa maliit na silid. Isa kang Valencia at iyon ang iyong kasalanan. Sa wakas, ang lahat ng sayo ay magiging sa akin. Walang pagtanggi, walang palusot. Ang ebidensya ay malinaw. Sa kabilang silid, naririnig niya ang mga sigaw ni Katrina. Siya ang may pakana ng lahat. Biktima lang ako. Sinunod ko lang siya. Ngumisi si Ricardo ng mapait. Sa huli, ganoon lang pala kadali maglaho ang lahat. Ang kanilang alyansa na binuo sa kasakiman at ambisyon ay gumuho sa unang pagsubok. Nagturuan, nagtutulakan pababa sa bangin. Ipinatong ng pulis ang isang papel at ballpen sa harap niya. Magsalita ka na, Mr. De Villa, para mapagaan mo ang sitwasyon mo. Napayuko si Ricardo. Wala nang laban. Natalo na siya. Natalo siya hindi ng pulis, hindi ng mga abogado, kundi ng isang matandang kasambahay
isang mabait na nurse, at ng babaeng akala niya ay mahina. Tumingala siya. Ang kanyang refleksyon ay nakikita niya sa one-way mirror sa kanyang harapan. Isang talunang lalaki, isang anino ng kanyang ama. Sa ospital, tahimik na nakaupo si Eliana. Nasa tabi niya si Manang Elena. Hinahaplos ang kanyang buhok at si Jasmine, tinitiyak na maayos ang kanyang pakiramdam. Isang abogado ang pumasok. Dala niya ang 2 dokumento. Ang una ay isang divorce petition. Ang pangalawa ay isang criminal complaint for attempted murder. Nanginginig pa rin ang kamay ni Eliana, ngunit nang kunin niya ang ballpen, ito ay naging matatag. Isa-isa niyang pinirmahan ang mga dokumento. Ang bawat pagpirma ay hindi isang paghihiganti. Ito ay isang paglaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin mula sa dagat ay sariwa at malinis. Dinadala ang amoy ng asin at kalayaan. Nakatayo si Eliana sa balcony ng kanyang bagong tahanan, isang katamtamang laking beach house sa Batangas, malayo sa ingay at mga anino ng syudad. Ang marangyang mansyon sa Forbes Park, kasama ang lahat ng mapapait na alaala nito, ay matagal nang naibenta. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa abot tanaw. Ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel at rosas, isang pangako ng isang bagong araw, isang bagong simula. Kahapon, nabasa niya ang balita online. Businessman Ricardo de Villa and Katrina Reyes sentenced to life imprisonment. Nakita niya ang kanilang mga litrato, kuha pagkatapos ng pagbaba ng hatol. Si Ricardo, payat at mukhang mas matanda. Ang dating kumpiyansa ay ganap nang nawala. Si Katrina, umiiyak. Ang dating kagandahan ay nilamon ng desperasyon. Wala siyang naramdamang tuwa o paghihiganti. Tanging isang malalim na kapayapaan. Tapos na. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay sarado na. Ang kanyang pisikal na mga sugat ay matagal nang gumaling. Ang pilay sa kanyang braso ay naalis na. Ang peklat sa kanyang ulo ay natatakpan na ng kanyang buhok. Ngunit ang mga sugat sa loob, iyon ang mas matagal niyang ginamot. Sa tulong ng therapy at ng walang sawang suporta ng 2 babae na itinuturing na niyang pamilya, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. May tumawag sa kanyang cellphone. Ngumiti siya nang makita ang pangalan. Si Jasmine. "Hello, Jas. Kumusta?" Masayang bati ni Eliana. "Ma'am Eliana, ayos lang po. Tumawag lang po ako para mangumusta. At para sabihin po na on the way na po kami ni Manang." Sagot ng masayang boses sa kabilang linya. Excited na po si Manang sa luto niyang sinigang. "Sabihin mo sa kanya, hinay-hinay lang sa pagmamaneho." Tumatawang sabi ni Eliana. "Hihintayin ko kayo. Ingat kayo." Ibinaba niya ang tawag. Linggo-linggo, dinadalaw siya ng 2. Si Jasmine, na ngayon ay isa na sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, at si Manang Elena, na tumangging iwan siya, ang kanyang naging sandalan at ina-inahan. Sila ang naging pamilya niya, isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng katapatan at pagmamahal. Tumingin siya sa paligid ng kanyang bagong tahanan. Simple lang ito, walang mga chandelier o marmol na hagdanan. Ang mga kasangkapan ay gawa sa kahoy at ratan. Ang mga palamuti ay mga kabibe at mga halaman. Ngunit ang bahay na ito ay puno ng isang bagay na hindi kailanman nagkaroon ang mansyon sa Forbes Park. Init at katahimikan. Itinayo niya ang Valencia Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at panloloko. Ginamit niya ang isang bahagi ng kanyang yaman para bigyan ng bagong pag-asa ang mga taong nawalan na nito. Sa pagtulong sa kanila, tinutulungan din niya ang kanyang sarili na maghilom. Minsan, may mga gabi pa ring binabangungot siya. Naaalala niya ang pagkahulog, ang malamig na tingin ni Ricardo. Ngunit ngayon, hindi na siya nagigising na umiiyak.
Nagigising siya at ipinapaalala sa sarili na tapos na yon, nakaligtas siya. Lumapit siya sa isang maliit na mesa sa balcony. May isang salamin doon. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang dating Eliana. Ang inosenteng kinang sa kanyang mga mata ay nawala. Ngunit napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Karunungan. Ang kanyang nangiti ay hindi nangiti ng isang babaeng walang muwang, kundi ng isang babaeng nakipaglaban at nanalo. Isang alon ang humampas sa dalampasigan at kasabay nito ay ang pag-alis ng mga huling bakas ng pait sa kanyang puso. Pinatawad na niya si Ricardo, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad ang huling susi na nagpalaya sa kanya mula sa bilangguan ng nakaraan. Dati, akala niya ang yaman niya ay nasa bangko, sa mga titulo ng lupa, sa mga stocks ng kumpanya. Ngayon, alam na niya. Huminga siya ng malalim. Dinadama ang sariwang hangin. Pinakikinggan ang awit ng mga alon. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat. Nakangiti. Bumulong siya sa hangin. Ang tunay na yaman ko ay hindi ang mga bagay na minana ko, kundi ang lakas na natagpuan ko nung akala ko'y nawala na ang lahat. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Eliana na siya ay tunay na malaya at tunay na masaya. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Eliana. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kwentong ito. Mula sa simula hanggang sa wakas, naramdaman ko ang inyong presensya at iyon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang bigyang buhay ang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang istorya ni Eliana, maraming beses akong napatigil at nag-isip. Naisip ko kung gaano kadalas, sa totoong buhay, may mga taong nagtatago sa likod ng mga maskara. Kung gaano karupok ang tiwala at kung gaano kasakit ang kataksilan. Ngunit higit sa lahat, napatunayan ko rin na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na araw. Ito ay isang kwento tungkol sa panloloko at kasakiman, oo. Ngunit sa puso nito, ito ay isang kwento tungkol sa hindi masukat na lakas ng isang babae. Isang paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi nakikita sa yaman o sa apelyido, kundi sa ating kakayahang bumangon, magpatawad at piliing muling magsimula. Ang pag-ibig na tunay ay hindi nagpapahina, bagkus ito ay nagpapalaya. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Eliana, ni Manang Elena at ni Jasmine. At sana magsilbi itong paalala na kahit kailan ay hindi pa huli ang lahat para hanapin ang sarili nating bagong simula. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong aral ang inyong natutunan? Ibahagi nyo naman sa comment section. Gusto kong mabasa ang inyong mga saloobin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita, ito ang inyong lingkod na laging maghahatid ng mga kwentong pupuno sa inyong mga puso. Nagmamahal, Kwentong Pag-ibig PH.